Relate na relate ako! Ala, parang nahihilap na ako sa kanya. Nakaka-tense naman ang story. Iba talaga! More pa! Dear M.O.R. Ibang kilig sa orig. Dear MOR, mahirap masabi kung kailan ba tayo magiging bida sa isang kwento, lalo na sa totoong buhay. Minsan kasi, akala natin, tayo na ang bida. Pero ang totoo, extra pa lang pala tayo. Isang magandang tanghali sa inyo mga kamorkada at sa lahat ng listener ng inyong programa. Ako nga pala si Charlene, 27 years old, at taga-Caloocan. Nagtatrabaho ako bilang supervisor sa isang department store dito lang din sa amin. Mga kamorkada, medyo nakakainis ang kwento na ibabahagi ko sa inyo. Paanong nakakainis? Hayaan niyong simulan ko ang lahat sa kwento namin ng best friend kong si Carl. Nakilala ko siya nung nasa second year college kami. Pareho kasi kami ng course at irregular student. Kaya madalas, kaming dalawang magkasama. Mas lalo kaming naging close nung third year na kami. Kami ang laging partners sa mga research at projects. Bukod sa pag-aaral at sa pamilya, marami na rin nakwento sa akin si Carl tungkol sa sarili niya. Pati na rin ang tungkol sa toxic na relationship nila ng long-time girlfriend niya. Nasaan na kaya yun si Carl? Kanina pa ako nagtitext pero hindi man lang sumasagot. Babe naman, mag-usap naman muna tayo. Mag-walkout ka na naman eh. Ano pa bang pag-uusapan natin? Eh, sinabi mo nga hindi ka pwede sa Sabado, di ba? Si Carl yun ah. Saka yung girlfriend niya. Ay, mukhang nag-aaway na naman silang dalawa. Mamaya na lang ako lalapit. Sorry na nga eh. Hindi ko naman sinasadya na mawala sa isip ko yung lakad nating dalawa. Saka, si mama naman yung kasama ko sa Sabado eh. Kung gusto mo, sumama ka na lang din sa amin. Mabilis lang naman yun. Tapos Ano? Magpaparinig na naman yung mama mo na hindi niya gusto yung pananamit ko. Ay, alam mo namang ayaw na ayaw sa akin ng mama mo eh. Tapos isasama mo pa rin ako dun sa lakad ninyong dalawa. ganun lang talaga siya pero hindi ibig sabihin nun na ayaw niya sa'yo. Oh, come on. Pwede ba? Hindi naman ako manhead sa mga parinig issue ng nanay at tita mo kapag nasa bahay niyo ako. Kaya nga ayokong pumunta dun sa inyo, di ba? Kasi ayokong nakikita sila. O sige, ganito na lang. Sasabihin ko na lang kay mama na may bigla ang lakad ako at ipapareschedule ko na lang yung check-up niya. Wag na! Dahil ngayon pa lang, naririnig ko na ang sinasabi nila ako na naman yung dahilan kung bakit nasisira yung mga lakad ninyo. Next time kasi ayusin mo yung schedule mo. Kung gusto mo pa talaga mag-workout tong relasyon natin, gawin mo akong priority. Aryan, saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos mag-usap. Aryan! Nandito ka lang pala. Kanina pa kita tinetext pero hindi ka sumasagot. Ikaw pala, Charlene. Ang lalim ng buntong hininga mo ah. Hulaan ko. Nag-away na naman kayo ni Aryan, no? Kasalanan ko rin naman eh. Nawala sa isip ko na may lakad nga pala kaming dalawa sa Sabado. Naka-oo na ako kay mama na sasamahan ko siya sa follow-up check-up niya sa neurologist kasi hindi pwede ang ate ko eh. Mama mo naman pala ang kasama mo. Bakit hindi na lang sumama si Aryan? Kung nakita mo lang kung anong reaksyon niya kanina nang isuggest ko yan sa kanya. Di ba high school pa lang mag-on na kayo? Ang tagal na ng relasyon ninyo pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya close sa parents mo? Alam mo naman kung paano manamit at mag-makeup yan si Aryan, di ba? Yung mga tipong ayos ng babae na ayaw ni na mama tita. Bakit kasi hindi mag-adjust ng konti yung girlfriend mo sa family mo? Lalo na kung alam naman niya na medyo conservative yung mama mo, no? Sana kapag may mga lakad kayo,
Habaan niya ng konti yung palda niya. O kaya, bawasan niya ng konti yung pula ng nguso niya. Alam mo, parehas na parehas kayo nung sinabi ni ate. Minsan lang naman daw sumama si Aryan sa mga family gathering namin. Bakit hindi pa raw siya mag-adjust ng konti? Kaya lang, nung sinabi ko sa kanya yon, muntik na kaming mag-break. Kesyo yun daw siya, bakit niya raw babaguhin yung sarili niya para sa ibang tao? Pero hindi naman ibang tao yung pamilya mo eh. Hindi niya ba naisip na kung kayo talaga ang magkakatuluyan sa huli, magiging pamilya niya rin yung tinatawag niya na ibang tao? Saka, dapat alam niya kung paano irespeto ang magulang mo. Kasi kung iisipin, sa ngayon, extra pa rin ang role niya sa buhay mo. Lalim nun ah. Totoo naman kasi. Sabi nga nila, di ba, mas alam ng mga magulang ang makabubuti sa mga anak nila. Hindi ko sinasabi na hayaan nating diktahan nila tayo at hayaan natin na sila ang pumili ng taong mamahalin natin. Pero, dapat alam natin kung paano papakinggan ng side nila. Nagigets ko naman yung sinasabi ni Arya na ayaw niyang baguhin ang sarili niya. Pero, parents mo kasi yung makakalaban niya eh. Kung ayaw niyang magbago, mag-adjust siya ng konti. Wala naman sigurong masama dun. Minsan nga sumama ka sa bahay kapag may celebration kami doon. Ha? Bakit naman? Feeling ko kasi makakasundo mo sina mama at ate eh. Ganyan na ganyan sila magsalita. Parang ikaw. Sinishare ko lang yung opinion ko. Siyempre, if ever na magkaka-boyfriend ako, gusto ko kasundo ko yung pamilya niya. Para kapag nag-away kami, ako yung kakampihan at hindi siya. At talagang yan pala plano mo ha. Biro lang. Malaki lang talaga ang respeto ko sa matatanda. Kasi doon din naman tayo pupunta eh. Wala naman sigurong magulang ang gusto na mabastos sila ng mga anak nila. O mas lalo ng mga karelasyon ng anak nila. Sa bagay, tama ka dyan. Ang swerte naman ng magiging boyfriend mo. Paano mo naman nasabi yan? Yung pagiging best friend mo pa nga lang sa akin, sobrang alaga mo na ako eh. Paano pa kaya pag boyfriend mo na, di ba? Saka, isa sa pinakagusto ng lalaki sa girlfriend nila, yung marunong rumispeto sa magulang. Sana, ganyan din si Aryan. Para hindi kami madalas magtalo. Alam mo, mas maswerte si Aryan sa'yo. Kasi kahit ganun siya, tanggap mo nga lahat sa kanya. Wala eh. Mahal ko kasi eh. Pero, paano kaya kung ano? Wala pala. Paano kung ano? Wala. Huwag mo nang isipin yun. Ito naman, binitin pa ako. Ano nga yun? Sige na nga. Naisip ko lang kung... paano kaya kung nauna kitang nakilala kaysa kay Aryan? Hanggang mag-best friend pa rin lang kaya tayo? Ano namang klaseng tanong yan? Siguro, pwede. Pwedeng maging tayo? Alam mo, Carl, mabuti pa kumain na tayo. Gutom ka na yata eh. Kung ano-ano na yung sinasabi mo. Mga kamorkada, mas lalong lumalim ang friendship namin ni Carl, lalo na at mas dumalas ang pag-aaway nilang dalawa ni Aryan. Hanggang sa nagkaroon na nga kami ng patago at bawal na relasyon. Oo, sa umpisa pa lang ay alam kong mali talaga dahil pumayag ako na maging second girlfriend ni Carl. Pero hindi ko na rin kasi mapigilan dahil sa totoo lang, matagal na akong may lihim na pagtingin sa best friend ko. Kaya nang sabihin niya sa akin na naguguluhan na siya sa nararamdaman niya kay Aryan at sa nararamdaman niya sa akin, umamin na rin ako. At umabot nga sa 1 taon ang relasyon naming dalawa. Babe, natapos mo na yung thesis natin? Opo, tapos na. Galing talaga ng babe ko. Saka paano ko naman hindi tatapusin? Hindi mo na ako binalikan sa bahay kahapon.
Sorry, naipit kasi ako sa traffic. Huwag kang mag-alala, sagot ko lunch natin ngayon. Sabi mo yan, ha? Oo, kahit saan mo pa gusto. Aba, pinagpuyatan mo yata tong thesis natin kaya ako ngayon ang may utang sa'yo. Buti naman alam mo. Tara, hanap na tayo ng kakainan natin. Nagugutom na ako eh. Kaya naman pala palagi kang maagang umaalis sa date natin dahil dito ka dumidiretso sa malanding babaeng to. Aryan, bakit ka nandito? Di ba may rehearsal kayo sa cheering squad ngayon? Sinabi ko lang naman yun para masundan kita kung saan ka pupunte. At least ngayon, alam ko na kung sino yung bagong babaeng nilalandi mo. Hindi ako nilalandi ni Carl. O talaga? Eh bakit may pa-holding hands pa kayo? Ano palang tawag sa friendship ninyo? Best friends with benefits? Huwag kang ang bastos dyan. Charlene, sandali. Ikaw ang bastos dahil inahas mo yung boyfriend ko. Pakunwa-kunwari ka pang mahinhin na best friend, pero malandi ka rin pala. Bawiin mo yung sinabi mo. Hindi ako malandi at mas lalong hindi ko nilandi si Carl. Mahal niya ako. Nagmamahalan kaming dalawa. Sigurado ka? Oo, siguradong sigurado ako. Dahil binigay ko lahat kay Carl ang mga pagkukulang mo sa kanya. Baka ang ibig mong sabihin, ginawa mo ang mga bagay na hindi ko ginagawa sa kanya dahil ayoko. Hindi dahil sa nagkulang ako sa kanya. Teka nga, gaano mo na ba kakilala yung boyfriend ko? Alam mo ba na hindi ito yung unang beses na lumandi siya ng ibang babae habang kami pang dalawa? Hindi totoo yan. Oh, kita mo na? Mukha ngang hindi mo talaga kilala yung boyfriend ko na inahas mo. Aryan, tama na. Halika na. Sandali, ano ba? Hindi pa ako tapos. Dahil gusto kong ipamukha sa babaeng to kung ano talaga siya sa buhay mo. At ikaw ha, babaeng utu-uto na nagpapanggap na mabait at mahinhin, gumising ka na dyan sa pangarap mo. Dahil hindi lang ikaw yung nilalandi nitong boyfriend ko, marami kayo. At sabay-sabay niya kayong iiwan dahil babalik din siya sa akin. Gumagawa ka lang ng kwento. Eh bakit hindi natin papiliin ngayon din mismo si Carl? Carl? Ano babe? Sino sa aming dalawa ng malandi mong best friend ang pipiliin mo? Halika na nga, Aryan. Mag-usap tayong dalawa. Paano ba yan? Kamay ko yung hinawakan ni Carl. Kaya siguro naman, alam mo na yung sagot. Carl! Carl, sandali! Sandali lang naman. Ano ba? Ba't ba sunod ka ng sunod sa akin? Mag-usap naman tayo. Charlene, wala na nga tayong dapat pag-usapan eh. Meron! Carl, alam mong meron pa! Tapos na tayong dalawa. Kaya tigil-tigilan mo na yung pagsunod-sunod sa akin. Ganun na lang yun. Itatapon mo na lang kung ano yung meron tayong dalawa dahil lang sa nalaman ni Arya ng tungkol sa atin? Ano pa bang gusto mong gawin ko? Ipagpatuloy natin to? Oo! Ipaglaban mo naman ako! Ipaglaban mo yung relasyon nating dalawa! Charlene, I'm sorry. Alam kong kasalanan ko naman talaga eh. Pero mahal ko si Aryan. Paano ako? Paano tayo? Wala ngang tayo. Hindi pa ba malinaw yun? Ayoko na. Tinatapos ko na kung ano man yung namagitan sa ating dalawa. Sorry kung nasaktan kita. Pero kasi hindi ko kayang mawala si Aryan sa buhay ko. Kaya okay lang na mawala ako. Charlene, lahat ng sinabi ko tungkol sa nararamdaman ko sa'yo, kalimutan mo na lang lahat yan. Siguro naguluhan lang ako nung Nung sinabi mo na mahal mo ako? Nung sinabi mo na sana, nauna mo na lang ako nakilala kaysa kay Aryan? Nung pinaniwala mo ako na ako ang pipiliin mo sa huli? Ang galing mo rin, Carl! Ang galing-galing mong umarte at gumawa ng mga pick-up lines mo! maniwala ka. Hindi ko naman sinasadya na masaktan ka eh. Pero sinadya mo na bilugin ang ulo ko para lokohin ako! Pero sa tuwing mag-aaway kayo ni Aryan, meron kang second girlfriend na tatakbuhan. Alam mo, bagay nga talaga na bumalik ka na lang kay Aryan. Dahil pareho kayo masama ang ugali!
Mga kamorkada, kahit 1 taon lang ang naging relasyon namin ni Carl, ay sobra pa rin akong nasaktan. Oo, kasalanan ko rin dahil pumayag ako na maging pangalawang girlfriend niya at umasa ako na ako ang pipiliin niya sa huli. Pero wala eh. Nagpakatanga lang ako para sa wala. Mabuti na lang at hindi ko na rin siya nakasama ng matagal dahil pareho kaming graduating. Hindi na rin kami masyadong nag-uusap maliban na lang kapag may kinalaman talaga sa mga subject o thesis namin. And after graduation nga, hindi na kami ulit pa nagkita. Pagkatapos ng 1 taon, nakilala ko naman si Richard, ang katrabaho ng pinsan ko na dinala niya sa isang family gathering namin. Nagkapalitan kami ng number at hindi nga nagtagal, naging boyfriend ko na siya. Gwapo kasi si Richard. Medyo presko pero mabait naman. Hindi kami madalas na magkasama dahil pang-umaga ang trabaho ko at panggabi naman siya. Pero kahit paano ay gumagawa siya ng paraan para magkita kami. At sa 6 na buwan na relasyon namin, never siyang gumawa ng bagay na makakapanakit sa akin. Ay, nabusog din. Mukhang uuwi na naman ako ng maaga nito dahil hindi na naman nagre-reply si Richard. Teka, si Richard ba yung bagong pasok ng restaurant? Akala ko nasa opisina siya ngayon. Tawagan ko nga. Hello, baby? Bakit napatawag ka? Wala naman. Nasaan ka ngayon? Nandito sa opisina. Talaga? Sinong kasama mo? Wala. Sige na, baby. Patapos na ang break time ko. Tawagan na lang kita mamaya. Bye. Patapos na ang break time mo o padating na ang hinihintay mo? Charlene? Anong ginagawa mo dito? Bakit parang baliktad? Ako ang dapat ang nagtatanong yan. Dahil kani-kanina lang, ang sabi mo nasa opisina ka pa. Kailan pa nalipat dito sa restaurant ang opisina mo? Hindi, magpapaliwanag ako. Halika muna sa labas. Bakit sa labas pa? Kung pwede ka namang magpaliwanag ngayon din mismo. Sa labas na kasi tayo mag-usap. Halika na. Huwag mo nga akong hawakan dahil gusto kong makita kung sino yung hinihintay mo dito. Yung babae mo ba? May iba ka bang girlfriend maliban sa akin? Charlene, hindi mo kasi maintindihan eh. Ano bang hindi ko maintindihan? Yung pagsisinungaling mo sa akin ngayon? Ano? Bakit hindi ka sumasagot? Han, sorry na late ako. Ang traffic... Teka, sino tong babaeng to? Han, hintayin mo na lang ako sa kotse. So, ito palang isa pang girlfriend mo. Excuse me? Han, sino to? Huwag mo akong masino-sino dahil sabit ka lang sa usapan na to. Teka, ako? Sabit? Sigurado ka? Miss? Pinagsasasabi mo. Sino ba yung bigla nilang umi-eksena at nakikisawsaw sa isang relasyon? Charlene, tama na. Ayoko lang gulo dito. Mas lalo naman ako. At kung gusto mo akong pakalmahin, paalisin mo itong babae na to at mag-usap tayong dalawa ngayon din mismo. Miss, alam mo, lalo ka lang nagmumukhang tanga dahil mukhang wala ka talagang alam sa amin ni Richard. Baka ikaw ang walang alam na ako lang naman ang girlfriend ng nilalandi mong lalaki. Tama na nga kasi. Tumigil ka na. Teka lang! Bakit ba kinakampihan mo yung babae na yan? Ako yung girlfriend mo. Dahil ako lang naman ang asawa niya at ina ng 2 anak niya. Ano? Oh, bakit bigla ka lang natameme? Kanina lang ang tapang-tapang mo. Hindi ka bingi. Tama yung narinig mo. Asawa lang naman ako ng kiniklaim mong boyfriend mo. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan? Hindi ka naniniwala? Gusto mo bang pakitaan kita ng marriage certificate namin ni Richard at birth certificate ng 2 anak namin? Sige, tara sa kotse. Nandun lahat ng papeles ko. Miriam, tama na. Mauna ka na sa kotse. Susunod na lang ako. Hindi ako aalis dito. Richard, paulit-ulit na lang ba tayong ganito? Sabi nang mauna ka na sa kotse. Susunod na lang ako. Ayusin ko lang tong gulo na to. Doon na ako magpapaliwanag sa'yo. But please, iwanan mo muna kami. At kapag wala ka pa in 5 minutes, iiwanan na talaga kita.
Totoo ba? Totoo ba lahat na sinabi ng babaeng yon? Charlene, sorry. Hindi ko naman alam na... Na ano? Nalalandiin mo ako kahit may asawa at anak ka na pala? O bigla mo na lang nakalimutan na pamilyado ka na palang tao nung nililigawan mo ako? Ano? Ano doon? O baka naman may iba ka pang gustong ibigay na kasinungalingan? Baka sakaling mauto mo pa ako. Wala na. Dahil lahat ng sinabi ni Miriam kanina, totoo. Sorry. Sorry kung niloko kita. Kasal na ako at... Ay! Baka manluloko mo! Pare-pareho lang kayo na manggagamit at sinungaling! Wag ka na ulit magpapakita sa akin. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Extra. Mga kamorkada, hindi rin pala alam ng pinsan ko na pamilyado na si Richard nang ipakilala niya sa akin. Ang buong akala niya single ito kaya nireto niya sa akin. Pagkatapos ng araw na yon, hindi na rin ulit nagpakita o nagparamdam pa si Richard. At sa pangalawang pagkakataon, naging extra na naman ako sa isang relasyon na akala ko ako na ang bida. Sobrang nasaktan ako noon, kamorkada. Natakot akong magtiwala sa mga lalaki. May dumating naman na ibang manliligaw pero hindi na muna ako nag-entertain pa. Pakiramdam ko kasi, pare-pareho lang silang manluloko at manggagamit. At dahil 2 beses na akong nasaktan sa parehong dahilan, hindi ko na ulit alam kung kaya ko pa bang magtiwala at magmahal ulit. 3 taon ako nag-focus sa trabaho. Okay naman kasi ako sa pagiging single. Pag-uwi, diretso ng bahay galing sa trabaho, o kaya namamasyal akong mag-isa. Hindi ako naging mapaghanap dahil sabi ko noon sa sarili ko, darating yung tamang lalaki sa tamang panahon. Hanggang sa nakilala ko na nga si Patrick, ang bagong area manager sa department namin. At dahil parehong team ang hinahawakan namin, madalas kaming magkasama. Mabait si Patrick, matangkad at lalong gumagwapo kapag ngumingiti. Palabiro rin siya at palagi niya akong napapatawa. In short, masaya siyang kasama dahil nagkiklik talaga ang personality naming dalawa. Pero nung malaman ko na may girlfriend pala si Patrick, nagsimula na akong umiwas sa kanya. Pakiramdam ko kasi, alam ko na kung saan papunta ang closeness namin. Ayokong mag-assume pero sa 4 months na palagi kaming magkasama, alam ko sa sarili ko na nagkakagusto na ako sa kanya. Kaya bago pa maulit ang naging katangahan ko sa unang 2 relationships ko, tuluyan ko na siyang iniwasan. Charlene! Naku, si Patrick. Ang bilis naman yung makalabas ng opisina. Ang aga ko na nga umalis. Mas bibilisan ko na nga lang paglalakad ko. Charlene, hintayin mo ako. Sandali. Oh, Patrick, ikaw pala. Mabuti naman naabutan na kita. Kanina pa kita tinatawag pero hindi mo ako nililingon. Ang bilis mo pa maglakad. Ay, sorry, hindi kasi kita narinig. Saka, oo, medyo nagmamadali kasi talaga ako. May lakad ka? Oo, meron nga. May pinapabili kasi sa akin yung nanay ko. O, sige, samahan na kita. Ha? Wag na. Okay lang naman. Kaya ko na mag-isa. O sige na, Patrick. Mauna na ako, ha? Sandali. Bakit? Iniiwasan mo ba ako? Hindi.
Bakit naman kita iiwasan? May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Ano bang sinasabi mo? Siyempre wala, no? Kung wala, bakit mo ko iniiwasan? Ilang beses ko pa bang uulitin na hindi nga kita iniiwasan? Kahit palagi ka nagmamadali kapag out mo na, tapos nagpapalit ka ng lunch para hindi tayo magkasabay, at hindi mo rin sinasagot yung mga text o tawag ko kung nakauwi ka na ba. Alam mo, Patrick, ang dami-dami mong napapansin. Bukas na nga lang tayo mag-usap. Ano pa kasing problema nating dalawa? Bakit hindi mo kasi sabihin sa akin? Kasi nga wala. Pwede ba kung ano man yung problema natin, ayusin na natin to. Hindi ako sanay na ganito tayo eh. Sabihin mo na sa akin kung ano ba talaga ang problema natin. Ang kulit mo naman eh. Wala nga akong dapat sabihin sa'yo dahil una sa lahat, wala naman talagang tayo, di ba? Eh bakit ka ba kasi nagkakaganyan? Dahil ba sa girlfriend ko? Tama na. Wala na tayong dapat na pag-usapan pa. Sagutin mo na lang yung tanong ko. Umiiwas ka ba dahil kay Leila? O sige, babaguhin ko yung tanong ko. Gusto mo rin ba ako? Ano pang klaseng tanong yan? Sagutin mo na lang kasi. Gusto mo rin ba ako o hindi? Kapag sinabi kong oo, may magbabago ba? Di ba wala naman? Gusto ko pa rin malaman yung sagot mo. Kung ano ba yung nararamdaman mo para sa akin. Para saan pa? Eh kahit aminin ko yung nararamdaman ko sa'yo, alam ko naman sa huli na ako lang yung magiging kawawa. Dahil may girlfriend ka nga. Hindi na tayo pwede. Kahit gusto rin kita. At pakiramdam ko, ikaw na yung mahal ko eh. Anong sinasabi mo? Matagal na ako nagugulahan sa nararamdaman ko kay Leila at sa nararamdaman ko para sa'yo. Sa tuwing kasama ko siya, ikaw yung naiisip ko na sana kasama ko sa mga oras na yun. Na sana tayong dalawa na lang. Alam mo, Patrick, baka nga naguguluhan ka lang talaga kaya nasasabi mo mga yan. Pero si Leila pa rin talaga yung mahal mo. Narinig ko na yan eh. Alam ko na kung saan papunta tong usapan na to. Isa lang naman ang sigurado ako ngayon eh. Mas masaya ako pag ikaw ang kasama ko. Charlene, alam ko namang mali pero hindi ko mapigilan eh. Hindi ko makontrol yung puso ko. At mas nahihirapan ako ngayong umiiwas ka sa akin. Dahil yun naman yung tama, di ba? Kung ano man yung nararamdaman natin ngayon, kung ano man itong mga sinasabi natin ngayon, alam mong lahat to, mali. Ano ba mas tama? Ipagpatuloy ko yung relasyon sa taong hindi ko na mahal? Charlene, ikaw na nga yung mahal ko eh. Ikaw yung gusto kong makasama. Pero paano si Leila? Patrick, ayoko nang maging pangalawa. Pagod na pagod na ako maging extra sa isang relasyon. Handa ko naman siyang igiba para sa'yo eh. Gagawin mo yun? Ano ba tingin mo sa akin? Seryoso ako nang sinabi ko sa'yo na ikaw ang gusto ko, na ikaw ang gusto kong mahalin. Hirap na kasi ako eh. Nahihirapan na ako sa tuwing iniiwasan mo ko. Hindi ko na alam. Naguguluhan na ako. Alam kong mali lahat to, pero... Pero mahal mo naman ako, di ba? Oo. Kaya nga iniiwasan kita kasi alam ko naman kung saan papunta to eh. Alam ko na sa huli, hindi rin naman ako yung pipiliin mo. Kasi palaging ganun yung nangyayari. Palaging ako yung naiiwan. Hindi na ngayon. Dahil sa pagkakataon na to, ikaw yung pipiliin ko. Mga kamorkada, gaya ng sinabi ni Patrick, tinapos na niya ang 2 taon nila ni Laila. Ako ang pinili niya. Sa totoo lang, nagigilty din naman ako dahil kung iisipin, walang naging kasalanan si Laila kundi ang mahalin si Patrick. Pero naniniwala kasi ako na deserve ko rin naman ang maging masaya. Isa pa, sinubukan kong umiwas kay Patrick nung una. This time, siya na ang lumapit at ako na ang pumili.
Late na naman ako sa date namin. Nasaan ba yung table ni Patrick? Ayun! Teka, sino yung babaeng kakaalis lang sa table? Kalapit na nga. Hi, babe! Sorry, nalit na naman ako. Ayos lang. Ito, umorder ako ng pagkain natin. Oo nga pala. Happy 6 months na babe. Hala, ang ganda naman itong flowers. Thank you, babe! You're welcome. Tara, kain na tayo. Sige. Oo nga pala, babe. Sino yung kausap mo kanina dito? Saan? Dito, sa table. Umalis na nga lang siya bago ako nakalapit. Si Tita Marlene. Tita mo? Sana pinakilala mo ko. Close kayo, no? Nakita ko kasi na niyakap ka pa niya kanina. Oo, medyo close kami eh. Pero hindi ko siya tita. Mami siya ni Leila. Ito tubig oh. Salamat. Okay ka lang ba? Oo, sorry. Medyo nagulat lang ako sa sinabi mo. Close pala kayo. Kasi parang ang higpit ng yakap niya sa'yo kanina eh. Parang namiss ka niya. Oo. Solong anak kasi si Lily. Kaya ayun, kinamusta ko na rin. Kinamusta mo rin pala siya. Okay lang naman babe, di ba? Ayos lang naman. Wala namang problema doon kasi diba nga, may pinagsamahan din naman kayong dalawa. Sarap pala ng seafood sila dito sa restaurant, no? Sige, basta mag-iingat ka palagi ha. Kumusta mo na lang din ako kay tita ha. Bye. Babe, Babe, nandiyan ka pala. sinong kausap mo? Wala. Yung pinsan ko lang. Talaga? Bakit parang bumubulong ka pa? Ano ka ba? Hindi no. Kung ano naman napapansin mo eh. Hindi naman sa ganun. Para lang kasing... Teka, lunch break na ba? Oo, kaya pinuntahan na kita dito sa table mo kasi parang ang busy mo. Sinabi mo pa. Ang dami kasi pinapagawa sa akin kanina eh. Tara na sa kantin. Kain na tayo. Nagugutom na ako. Tagal namang bumili ng pagkain ni Patrick. Sino kaya itong nag-chat kay Patrick? From Tita Marlene. Miss ka na raw ng anak ko. Dalaw ka dito sa bahay kapag may time. Ingat. Nagka-text rin pala sila ng mami ni Leila. May ibang text din dito si Leila. Tawag ka na lang kapag may time ka. Sabay na tayo mag-ayos ng papeles. Kaninang text lang to ah. Babe, sorry ah. Ang haba kasi ng pila pero... Bakit mo hawak ang cellphone ko? May nag-text kasi. Eto. Nagte-text din pala sa'yo ang mami ni Leila? Paminsan-minsan lang. Ayun nga, nakwento ko naman na naging close ako sa family niya. Kaya nagkakamustahan pa rin kami. Ganun ba? Babe, pwede ba next time wag mong papakilaman yung cellphone ko nang hindi ko alam? I mean, okay lang naman kasi wala naman talaga akong tinatago pero... Okay, gets ko na. Sorry. Magtatampo ka na naman. Hindi ako nagtatampo. Kumain na tayo. Sayang oras natin dahil babalik din tayo sa trabaho. Oo. Bakit nilalagay mo yung cellphone mo dyan sa lamesa? Buksan mo, tapos i-check mo lahat ng text o messages ko para makita mo na wala naman akong ginagawang masama. O kami ni Leila. Hindi ko naman kailangan gawin yun eh. May tiwala ako sa'yo at alam ko na... Ay, hindi ka naman talaga nagsisinungaling. Sorry na. Kasalanan ko naman kasi talaga hindi ko dapat pinapakailaman yung gamit mo eh. Hindi ko na uulitin. Huwag ka na mag-sorry. Naiintindihan ko naman kung bakit ganyan ang naiisip o nararamdaman mo ngayon. Basta babe, ito ang tandaan mo. Ikaw ang pinili ko dahil ikaw ang mahal ko.
Minsan, hindi ko na alam kung napaparanoid na lang ba ako o sadyang iba talaga ang kutob na nararamdaman ko, mga kamorkada. Malaki naman ang tiwala ko kay Patrick, pero malaki rin kasi ang trust issues ko. Dahil na rin siguro sa mga naging boyfriend ko noon. Pakiramdam ko lagi, ako pa rin ang maiiwan sa huli. Takot na takot akong hindi piliin. Mabuti na lang at understanding talaga si Patrick. Palagi niyang iniintindi ang pagiging paranoid ko. Kaya kahit papano, nawala ang takot ko na iwanan niya ako at bumalik siya kay Lai. Nasaan ka na, babe? Nasa taxi na. Mag-grocery lang ako sandali para sa iluluto ko sa dinner natin mamaya sa apartment. Baka medyo maliit pala ako ng dating mamaya, ah. Ha? Bakit? Nasaan ka ba? May lalakarin lang ako. Yung sinabi ko sa'yo tungkol sa papeles ng kotse ko. Akala ko, mami mo ang kasama mo ngayon. Ang sabi mo kasi kagabi, hindi mo ako masasamahan mag-grocery ngayon dahil nagpapasama yung mami mo na bumili ng regalo sa kasal ng pinsan mo. Oo. Dapat siya nga ang kasama ko pero tinamad na siyang umalis ng bahay. Kaya inino ka na lang munang asikasuhin itong mga papeles. Ganun ba? Mga anong oras ka naman darating mamaya para alam ko kung anong oras din ako magluluto. Siguro mga 7 o 8 p.m. Nandun ako sa apartment mo. Okay, sige. Magpapahinga na lang din muna ako pagkatapos ko mag-grocery. Sige, babe. Ibaba ko na rin to, ah. Pasakay na ako ng kotse. Ingat ka. I love you. I love you too. Mag-isa na naman ako mag-grocery. Teka, kotse ni Patrick yun ah. Manong, pakitabi nga po muna tong taxi. Kotse nga ni Patrick yung nasa labas ng mall. Siya rin yung bumaba at kasama niya si Leila? Bakit sila magkasama? Bakit nagsisinungaling si Patrick sa akin? Manong, paandarin niyo na po ulit ang taxi. Babe, sorry ngayon lang ako nakarating, ha. Ang dami ko kasing nisikaso. Ang haba ng pila nung pinasahan ko ng mga papeles. Nag-amoy pawis tuloy ako. Ano nga pala niluto mo? Oh, babe, hindi ka sumasagot. Saka, bakit andyan ka lang sa sopa? Hindi mo man lang ako sinalubong ng yakap? Kumusta yung lakad niyo? Ayos naman, kagaya na sabi ko, nakakapagod yung pila. Teka, bakit walang nakahain dito sa lamesa? Hindi pa ba kayo kumain kanina? Hindi. Saka sinasabi mong kayo. Wala naman akong kasama kanina. Hindi rin ako kumain sa labas dahil ang sabi mo nga, di ba? Magluluto ka ng dinner. Kaya dito ako dumiretso pagkatapos kong... Makipag-date kay Leila? Sinasabi mo. Nakita ko yung kotse mo sa labas ng isang mall kanina. Nakita ko rin kayo ni Leila na magkasama. Ano? Sinamahan ka ba niya mag-ayos ng mga sinasabi mong papeles ng kotse mo? Magpapaliwanag muna ako. Sige, magpaliwanag ka ng mga kasinungalingan mo sa akin. Sanay naman na ako eh. Sanay na akong niloloko ako. Oo, nagsinungaling ako pero hindi ibig sabihin na niloko kita. Ano palang tawag mo dun sa ginawa mo? Sa ginawa niyo ni Leila? Sabihin mo nga sa akin. Umamin ka nga. Kabalikan ba kayo? Iiwanan mo na ako? Kasi ngayon na-realize mo na siya pala talaga yung mas mahal mo? Makinig ka naman muna sa akin, oh. Ano ba kasing dapat kong marinig? At paano ko makukumbinsi yung sarili ko na maniwala sa'yo kung ilang beses ka na nagsisinungaling sa akin? Oo, magkasama kami ni Leila kanina. Dahil kailangan niya ring ayusin yung mga papeles ng kotse niya, kaya sumabay na siya sa akin. Pero yun lang yun. Wala naman kaming kahit anong ginawang masama. Hindi nga kami kumain sa labas eh. At nangihinayang ka pa talaga? Hindi naman yun yung point ko. Alam mo, sana tumawag ka na lang at sinabi mo na uumagahin ka ng uwi dahil magkasama kayo ng isa pang girlfriend mo. Baka mas naniwala pa ako sa'yo. Ilang ulit ko pang sasabihin sa'yo, ha?
Wala nga kaming relasyon ni Leila at mas lalong hindi kita niloloko. Hindi ko naman tinago sa'yo na nagkakatext kami paminsan-minsan, di ba? Pero hanggang dun lang yun. Oo, mali ako na nagsinungaling ako kanina dahil alam ko namang hindi ka papayag. Kapag sinabi ko na magkasama kami ni Leila at mag-aayos kami ng papeles ng kotse, alam ko magagalit ka. Sa tingin mo, hindi ako magagalit kapag nahuli kitang nagsisinungaling dahil sa kanya? Patrick, alam mo naman yung kwento ng mga dati kong karelasyon, di ba? Alam mo kung gaano ako katakot magtiwala. Pero nilabanan ko yun. Nilabanan ko yun para sa'yo. Tapos ganyan sisirain mo lang ang lahat. Charlene, sorry na. Inamin ko naman nagkamali talaga ako eh. Ayusin na natin to. Ewan ko. Hindi ko na alam. Please naman, huwag natin palakihin to. Ayoko mawala ka sa akin. Maniwala ka, Charlene. Ikaw ang mahal ko. Sorry kung nagsinungaling ako. Hindi ko na uulitin pero please. Please, ayusin natin to. Patrick, pwede bang umalis ka na muna ng apartment ko? And please lang, huwag mo muna akong tatawagan o iti-text. Gusto ko muna ang pag-isipan kung dapat na ba talaga natin ayusin to. Huwag mo naman akong paalisin na hindi natin naaayos to. Ano pa gusto mong gawin ko? Para maniwala ka sa akin. Ikaw nga ang mahal ko, ikaw. Patrick, please, lalo lang ako naguguluhan eh. Alam ko namang hindi lang ikaw ang may mali sa relasyon na to. Pati ako. Kasi sa totoo lang, sobrang hirap. Nahirap na akong magtiwala, lalo na sa nangyari ngayon. Kaya please bigyan mo muna ako ng oras para mag-isip. Mga kaborkada, hanggang ngayon hindi ko pa rin kinakausap si Patrick. Natatakot at naguguluhan pa rin ako sa kung ano ba ang dapat kong maging desisyon. Paano kung bigyan ko siya ng isa pang pagkakataon pero maging tama pala talaga ang hinala ko na hindi ako yung mahal niya? Paano kung ako naman ang maiwan at hindi piliin sa huli? Paano kung maulit yung dati na ako pala ang extra sa kwento naming dalawa? Ilang linggo pa lang ang nakakalipas mula nang nangyari ang pagtatalo namin at nagdesisyon na akong makipag-cool off muna sa kanya. Ayoko na kasing maging padalos-dalos pa. Alam kong parte ng buhay natin ang masaktan tayo dahil sa pag-ibig, pero hanggang maaari sana gusto ko na yung iwasan. Ayoko nang magpagamit at maiwan lang sa huli. Si Patrick naman hindi pa rin sumusuko sa panunuyo sa akin kahit hindi ko na siya halos kinakausap o pinapansin. Mga kamarkada, gusto ko naman talaga siyang patawarin at ayusin ang relationship namin. Kaya lang mas nangingibabaw ang takot na nararamdaman ko. Ang takot na maiwan at hindi piliin. Dapat ko na ba talagang tapusin ang lahat? O dapat ba akong magtiwala ulit sa kanya? Nalilito na rin kasi ako. Gusto kong ibalik ang tiwala ko kay Patrick pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Minsan tuloy, iniisip kong kausapin ko na lang kaya si Laila para i-confirm lang kung nagsasabi ba si Patrick ng totoo. Pero dapat ko ba talagang gawin yon? Litong-lito na talaga ako. At dito ko muna tinatapos ang sulat ko. Sana matulungan niyo ako sa kung anong desisyon ba ang dapat kong gawin sa relationship namin ni Patrick. Maraming salamat sa pagbabasa ng sulat ko. God bless and more power sa lahat ng bumubuo ng Dear MOR. Gumagalang, Charlene. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. #Dear MOR Extra.